Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang Bareno Brothers from Lopez, Quezon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami po ang Bareno Brothers from Lopez, Quezon, na kung saan ay maghahatid, magbabahagi kung papaano po namin nakilala at niyakap ang pananampalatayang Islam. Kami po ay mga balik Islam. Anong ibig sabihin ng balik Islam? Pag sinabing balik Islam ay binalikan kung ano ang dating pananampalataya. Sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludun yuladu ala al-fitrah, na ang lahat daw po ng isinisilang na sanggol ay nakapaloob sa fitra na tinatawag ng ibig sabihin ay Muslim. Faabawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Na ang ibig sabihin na sa pamamagitan ng kanilang mga magulang, halimbawa ay Hudyo, pinabibinyagan sa pagiging Hudyo. Kapag ang kanilang mga magulang ay Kristiyano, pinabibinyagan sa pagiging Kristiyano. At kapag ang kanilang mga magulang ay halimbawa ay Pagano, pinabibinyagan sa pagiging Pagano. Kaya naman, ibabahagi namin sa inyo kung paano po namin nakilala kaming magkakapatid ang tunay na aral at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Siyempre po, mauna po ang aming pangalan na kapatid na si Brother Jamil. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, papuri sa Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan nasumpungan naman ng Islam sa pamagitan ng isang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala nang ako po ay pinalad na makapagtrabaho bilang OFW sa bansa ng Saudi Arabia. Kasama ko ang aking ama sa pagtatrabaho doon. Subalit, habang ako ay nagtatrabaho, ang aking ama ay nagsikap na maipaunawa sa akin ng Islam sa pamagitan ng pagbibigay niya sa akin ng mga babasahin at mga paliwanag patungkol sa kung ano ang turo ng panampalatayang Islam. At akin itong sinuri at pinag-aralan kung ano ba ang nilalaman ng turo ng panampalatayang Islam. Ganun pa man ay matapos kong ito'y suriin, aking napagmuni-muni o napag-isip-isip na malaki ang pagkakaiba ng pananampalatayang Islam at kung ano yung ating nakagisnang pananampalataya. Alhamdulillah. So, sa aking pagsusuri ng isang buwan, napagtanto ko na ito talaga ang pananampalataya na kailangan natin. At yun nga po ay aking nakita at nasumpungan ang katotohanan mula sa pananampalatayang Islam na ito dapat ang ating susundin at isa sa buhay ayon sa pamamaraan ng huling propeta Muhammad SAW. Kaya, kung sino man po ang nanonood o nakakapanood ng bidyong ito, ay china-challenge ko po kayo na inyo rin pong suriin ang pananampalatayang Islam. Na katulad namin ay hindi kami nagbase kung ano ang aming nakagisnan. Bagkus, nagkameron kami ng oras panahon para aralin pa ang ibang pananampalataya. At alhamdulillah, handito na lang po, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, gabayan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa panampalatayang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At alhamdulillah, una pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa sandaling ito na kung saan ay pinatnubayan kami ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa pananampalatayang Islam. At alhamdulillah, ako po ay si Brother Jamal, isa sa mga magkakapatid na kung saan ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam. At sila pong lahat, una ay ginabayan na sa pananampalatayang Islam. Sila po ay yumakap na sa pananampalatayang Islam at ako na lamang po yung huli sa kanila na yumakap. Alhamdulillah. At sa gabay po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi ko rin po akalain ako po ay ayakap sa pananampalatayang Islam. Sapagkat bakit ko po ba niyakap ang pananampalatayang Islam? Ito po ay isa sa mga pagsubok na binigay sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat siguro ako na lang yung natitira ay binigyan ako ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagsubok na ako po ay nabalian, ako po ay na-injury, na kung saan ito po yung naging dahilan
para hindi na ako lumabas ng bahay sapagkat syempre napakahirap lumabas ng bahay kung ikaw ay injury. Nabalian po ang aking kalimang braso. So yun po yung naging way ni Allah subhanahu wa ta'ala para ako po ay magtuklas kung ano ba talaga yung tunay na pananampalataya sapagkat nakikita ko po ang aking mga kapatid na sa loob po sila ng mosque, ng masjid na pinag-aaralan po nila ang Islam at isinasabuhay. Ngunit ito po ay naging tanong sa akin kung bakit ano ba talaga yung Islam. Yun, hanggang sa ako ay hindi nga lumalabas ng bahay hanggang sa pumasok ako ng mosque at doon ako nag-umpisang magtanong sa aking mga kapatid at tinuklas ko rin kung ano ba talaga ang tunay na aral ng pananampalatayang Islam at doon ko nga nasumpungan ang tunay na aral ng pananampalatayang Islam sapagkat nakita ko kung ano ba talaga ang tunay na aral ni Hesukristo sapagkat doon nabasa ko na kung saan ay dun sa aklat na The History of Jesus Christ na kung saan ay nakita ko kung ano ba talaga ang tunay na katayuan ni Hesukristo. Ayun, at nakita ko doon na kung saan ang katayuan talaga niya dapat ay ilalagay natin siya sa tamang kinalalagyan niya na siya isa lamang sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, sa katagalan na aking pagtutuklas ay doon ko na nga na pagtanto at pagmuni-muni na ang Islam pala ang tunay na pananampalataya. Alhamdulillah. At bilang panghuli po sa ating mga kababayan na kung saan ay naghahanap din po ng tunay na pananampalataya, ay isama niyo po ang Islam sa paghahanap na pinyo ng inyong pananampalataya sapagkat bilang katulad ko po na kung saan ay inaral ko po kung ano ba talaga yung tunay na aral ng pananampalatayang Islam ay dito ko po nasumpangan. Kaya sa ating mga kababayan na nakakapanood ng bidyong ito ay isama niyo po ang Islam sa pagtutuklas po ng inyong pananampalataya at baka sa Islam niyo po masumpungan ang tunay na hinahanap niyo pong pananampalataya. At hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako naman po si Jornel Jibril Repia Bareno. Ako po ay pangatlo sa magkakapatid ng Bareno Brothers. Kaya po namin na niyakap po ang pananampalatayang Islam sapagkat po ang aking tatay namin ay nasa abroad sa Saudi Arabia. So siya ay tumatawag sa amin mula sa Saudi Arabia dito sa amin sa bansa natin na ipinaparating sa amin ang mensahe ng Islam kung ano ba ang turo at sino ba ang tunay na tagapaglikha. Kaya nabanggit nga nung aking mga kuya na si Hesukristo pala ay isang propeta. Yun yung napag-aralan namin. At sa Islam pala, tinuturo kung sino ang tunay na nag-iisang Diyos, si Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya mabilis at niyakap namin kaagad ang Islam nung nakakita kami ng mga patunay at mabasihan na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na nag-iisang Diyos. Assalamu Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko po muna magpakilala. Ako po si Brother Ibrahim Bareno, panglima sa mga magkakapatid. Bali, sa totoo lamang po, ay meron po kaming pang-apat na kapatid na si Kuya Khalil. Sinundan ko po siya, Kuya Khalil Bareno. Kailangan siya po ay binawian na po ng buhay, rahimahullah, kahabagan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, sa totoo lang po, kung hindi po dahil sa Islam, siguro po ay baka watak-watak na rin kaming mga magkakapatid. At nandahil po sa natuklasan po namin ang tunay at kagandahan ng aral ng Islam, katulad ng mga sinabi ng mga kuya ko po kanina, ay ito yung nakapagbalik muli at para kami ay maging matatag at magkaroon ng tunay na pagkakaisa at pagmamahalan. Yan po ang naidulot ng pananampalatayang Islam. At ang kwento naman po ng aking pagyakap sa Islam ay ako po ay dating sakristan ng Romano Katoliko at talagang napakahilig ko po sumimba. At mahilig po ako basta patungkol sa religion kahit sa anong ako po ay nag-aaral pa nung elementary hanggang high school. Maari sa ibang mga subjects ay nawawalan ako ng gana mag-aaral. Pero religion na po ang pinag-uusapan ay talagang kumbaga ay lumalabas ang aking kasipagan sa pag-aaral patungkol sa religion. Dahil sa madaling sabi, likas na po sa akin ang maghanap ng tunay na pananampalataya. Hanggang sa dumating po ang aming ama, na katulad na nabanggit ni Kuya Jibril kanina, na kung saan siya po yung isa sa mga naging dahilan at ginawang daan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kami ay
magabayan sa pananampalatayang Islam. Nung siya ay nagbakasyon, noong 2007, ay doon po niya na ipaliwanag sa amin ang tunay at kagandahan ng aral ng pananampalatayang Islam. At nung ako naman po noon ay pinag-isipan ko mabuti at ikinumpara yung Islam at sa relihiyon na aking kinagisnan, kinamulatan, dahil nabanggit ko nga po na ako ay dating sakristan, hanggang sa nasumpungan ko na napakaganda pala ng aral ng pananampalatayang Islam. At isa sa mga naging dahilan dito ay sa pamamaraan pa lamang ng pagdarasal. Dahil kung mapapansin po natin bilang mga Katoliko noon, kapag tayo isisimba tuwing araw ng linggo, maliligo tayo, maglilinis tayo, at sasakay tayo o maglalakad, then ipapasok natin kung ano yung mga sapin natin sa paa na hindi natin alam kung ano yung naapakan natin. Ngayon, kabaligtaran naman sa Islam na kung saan kahit gaano kaganda ang sapin sa iyong paa, sapatos o tsinelas man, sandalyas man yan, kahit gaano pa kamahal, ay hindi mo maaaring ipasok sa simbahan. Kaya naman doon pa lamang sa pamamaraan na yun, doon na ako nagkaroon ng pagninilay-nilay o pag-iisip. Kaya naman po, bilang Panghuli, hindi ko na po pahabain, ay sa mga kababayan po namin na hindi mga Muslim at sa mga naghahanap ng katotohanan, isama po ninyo ang Islam sa inyong pagsasaliksik, na baka ito po yung relihiyon o pananampalataya na makapagbibigay sa inyo ng tinatawag na kapanatagan, katiwasayan, at makasasagot sa inyong maraming katanungan. At hanggang dito na lamang po, ibibigay ko na po ang mikropono sa aking sumunod na kapatid. So magpapakilala po, ako po si Jamin Bareno. At una po sa lahat, I want to thank Allah subhanahu wa ta'ala because He chose us, He chose our family to discover and to know the true message of Islam. And yun, nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na pag-aralan ng relihiyong Islam at wala po ako nakitang mali. Sa 2 taon ko po ng pag-aaral sa Al-Marib, sa Baguio City, ay napag-aralan ko po at nakita ko ang tunay na mensahe ng Islam. At doon po ako nagkaroon ng matibay na pananalig o pananampalataya na mas tibayan ko ang pagkapit sa relihiyong ito. At I can say that being a Muslim is the greatest gift from Allah. Alhamdulillah. Ako po si Ronan Arbareno. Harun po ang pangalan ko sa relihiyong Islam. Ako po ang pinakabunso sa 7 magkakapatid. Bilang pinakabata sa 7 magkakapatid, nasaksihan ko kung paano nabago ng relihiyong Islam ang kaugalian ng aking mga kapatid. At dito pa lang, nagkaroon na ako ng interes kung ano ba talaga ang itinuturo ng relihiyong Islam. At sa tulong ng aking mga kapatid, unti-unti nila sa aking naipabatid at naipaalam kung ano ang kagandahan ng relihiyong ito. At sa ngayon, nagpapasalamat ako sa Allah dahil ginabayan niya ako upang matuklasan ko rin ang relihiyong ito. Yun lamang po at maraming salamat. Okay, alhamdulillah, yun po sa lahat po ng aming mga tagapanood. Yan po yung maikling kwento lamang ng bawat isa sa amin kung paano namin niyakap ang pananampalatayang Islam. At tulad po ng nabanggit namin kanina na kami po ay 7 magkakapatid at yung isa po namin kapatid na pang-apat ay nauna na po, binawian na po siya ng buhay, kahabagan na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman po kami magkakapatid, bilang pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paggabay at pagtubay sa amin, ay nagsusumikap po kami sa abot ng aming makakaya, iparating din sa lahat ng mga tao na wala pang kaalaman hinggil sa Islam na iparating sa kanila ang tunay na aral at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Dahil kung paano po kami natatakot sa aming mga sarili na kami ay parusahan sa araw ng paghukom, ay ganun din po kaming natatakot para sa ibang tao na sila ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kami po ay nagsumikap na iparating sa mga tao ang tunay na aral at kagandahan ng pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang po. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.